Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. While the oceans rise and thunders roll, Father, you are here over the clouds. Oh. You're in a union. Ikaw ba tong the shadow side? Ikaw yan siya. Ay, hindi ikaw yan. Pwede yung lover mo. Yung person na divinely guided, kayong dalawa, no? Divinely guided na ma-unite kayong dalawa, no? You're both divinely guided na ma-unite kayong dalawa. Ito, energy ng person mo on the shadow side. Oh, hindi. Hindi. The shadow side. Sino yung naka-experience ng parang ginugulo yung isipan, hinahunt yung isipan. Enemy mo? Oh, it's your enemy. Na stable ang buhay. It's your enemy. And there is a union between you and your person na meant for you. Yes, there is a union. Oh, see? Between you and your person na meant for you, na you are both divinely guided to be together. Ayan. And yung enemy mo naman, ayan, hinahunt yung isipan nila, nababaliw sila. Nababaliw sila kasi nakarma. Hindi dahil sa nakarma, kundi dahil sa may bumalik sa kanila. Yung kanilang sinuyo sa'yo, o sinent nila yan sa'yo, sinent nila sa'yo. Yung sinent nila sa'yo, bumalik sa kanila. Kaya, sa ayaw makarma, yung magkaroon ng bad karma, huwag nang... Actually, hindi daw karma. May dipinsa ka ata na yung mga sinent nila sa'yo, bumalik sa kanila. Hinahunt yung isipan nila, nagugulo yung isipan nila doon kasi pumasok yun sa kanila. Ewan ko kung ano yan. Pumasok sa kanila. Baka demonyo. Nagugulo sa isip nila. And Queen of Swords. Hindi ko na-clarify. Basta gano'n yan. Queen of Swords. Ikaw tong Queen of Swords na yan. Uy, palang. Upright pa to. Oh, ikaw daw yan, no? And may self-love, may self-worth. Paglagay ka ng healthy boundary. Ayan. You're strong, tough. Kaso lang may pagka-cold. Maybe towards your enemy na hindi mo pinapayagan na gagawan ka nila ng ganyan, no? Kaya siguro naglalagay ka din ng dipinsa mo. Ayan. Effective yung dipinsa mo, no? Yung protection mo sa sarili mo kasi bumalik sa kanila. Sila ang hinahunt yung isipan nila. Sila yung pinasukan, no? Sinent nila sa'yo. Instead na sa'yo pupasok, sa kanila pumasok. Witchcraft. Something in the dark. Black energy. O kung ano man yung sinent nila sa'yo. Ano in-embody mo energy ngayon? You're confident. Parang bibo. Biba. Mga ganun ba? O, mga ganyan yung vibe nito. Yung mga energy na ganito. Bibo, biba. You're confident. Very confident. Walang masama dun. Ang sabihin ng iba, pag nakita nila
naobserbahan nila na confident yung isang tao, sabihin nila, mayabang. Kasi sila walang confidence. Kasi sila full of insecurities. At naiinggit sila sa confidence ng iba. Kaya sabihin na lang nila, mayabang. Baluktot, di ba? Yung nagsasalita ng mayabang, hindi nila naintindihan ang pinagsasabi nila. You can differentiate what is mayabang or braggart, boastful, from someone confident. If you can differentiate it, you're intelligent. Kaso yung mga ganung tao na pag nakita nila yung isang tao na confident, sabihin nila ay may yabang, no? Pag nakita nilang confident yung isang tao na sabihin nila ay may yabang, alam nyo na, baliko. Alam yung baliko? Baluktot. Baliktadit kwit. Baka yung pit niya nasa ulo niya. Yung ulo niya nasa pit niya. Kulang sa knowledge. Ang laking differences nung confident na tao kaysa sa mayabang na tao. Tapos pag nakita nilang confident ka, gagawa sila ng scheme na. Para mawalan ka ng confidence. Kasi naiinggit sila, na-insecure kasi confident ka. Ganyan yung mga galawan ng mga evil. Pati yung confidence ng iba, gusto lang kontrolin. Bantayan na lang kilos ng iba kung paasinso ba? Kung confident ba? Kasi kung confident ay gagawa sila ng scheme. Deceit. Witchcraft, spell, para mawala ng confidence na. O kung paasinso na nagsisikap, gagawa sila ng scheme, deceit, and or witchcraft. Para hindi magtagumpay na umasinso. Ganyan ang mga galawan ng mga evil. Ganyan sila mag-isip. Ganyan sila na klase ng mga tao. Ganyan ang kanilang mga ginagawa. Nga lang, yung afterlife, may hatol man. Hatulan yan sila. So, ano pa ang embody mong energy ngayon? You're confident to show your true self, real self, the real you, truth to color blue. You're courageous to show maybe your abilities, what you can do, what you can manifest, what you can achieve, mga ganyan. To show your real self, who you are, what you're capable of, ganon. Ano pa? Energy mo ngayon. Yung personality mo, ano ka nga na klase ng tao? Soft nga lang Kasi gusto kang i-dominate ng iba, ng mga to. Buti na nga lang at may dipinsa ka o protection ka o may nagpo-protecta sa iyo for sure. Nasa kanila tumama, sa kanila pumasok yung mga sinisend nila sa iyo. Instead na sila pumasok, na ikaw nagkaganto-ganto, sila ang nagkaganyan. Sila ngayon ang hinahunt yung isipan nila. Sila ang ginugulo. Sila ang napipeste ngayon. Pero, para ba may inner power ka? There's power within you na, alam yung, para bang firm ka. Parang firm. I feel in this card. Firm ka ba? Clarify ko if it's firm ka.
Right now, firm ka. Yeah. You're stable, secured, firm, grounded, comfortable. Paano hindi ka komportable? Instead na magaganto ka, sila yung nagkaganyan. Balak na lang magkaganyan ka. Kaso, bumalik sa kanila, sa kanila pumasok. Kaya stable ka. Kaya firm ka, no? And para ba na-rejuvenate ka din kasi sa nature color ng parang nakaka-refresh, nakaka-rejuvenate, no? Parang na-rejuvenate ka. Maybe you're empathetic, soft-hearted, kind person, and parang always gusto mong connected ka sa nature, to spend time outdoors in nature, kasi mas lalo kang naging firm, grounded, relaxed, calm, comfortable, and at peace. Ano naman, energy ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo. Emperor. This is the energy of your person. Si Emperor. Actually, shielded siya, dito sa card na to, no? Depende sa card, ha? Stable, secured, shielded, safe. Hindi to basta-basta mamanipulate o mag-give up. Hindi siya mag-give up until sa ma-reach yung goal niya. Until sa makuha niya yung reward. Until sa maabot niyo yung pinnacle of success. Or until sa yung ma-unite kayong dalawa. Ganyan siya. Strong yung personality ng person na to. Powerful yung personality. Respected person. A respected person. And may authority. Makikita yun sa personality niya na may authority siya. No? May authority. And respetado. The way this person speak, may authority and power. And respected nga, sabi ko. Ayan. Message. Ay. Si Jesus Christ pa rin ba nagagay dito ngayon? Ay, oo, siya pa rin. Jesus Christ. Ano pong message mo, Jesus Christ, dito sa Nerdtingan? Goodbye to the old, hello to the new. Mag-say goodbye ka na sa old you, old life mo. Maybe sa nag-close na cycle na. Basta to the old, sa old na. No? Old situation, old life mo. Lahat ng old. Hindi elder. Hello to the new. Mag-say hello ka na sa bago. Maybe bagong person. Or bagong buhay. Bagong pag-asa. Bagong place. Pwedeng bagong place kung lilipat ka na. Bagong situation, bagong mga opportunities. You've finished one part of your life. May nag-close na cycle, no? May na-finish ka na daw, may natapos ka na isang parte ng buhay mo. And now a new beginning and even better part is beginning. At ngayon, ang bago at mas better, no? Na parte ng buhay mo, na parte lang, no? Ay magsisimula. Magsisimula. May sisimulan ka na. Yun na yung magsihilo ka sa magsisimula na, no? Kasi may na-finish na, may natapos na one part of your life. No? Yan. Ay, huwag na ito ilagay dyan. Lapad.
sa kabal. Ano yung tungkol kay Emperor na to? Si Emperor, ang energy ng person mo na divinely guided yung inyong connection. Kilala ka na ba ni Emperor? Kilala ka na ni Emperor. Tama, kilala ka na ni Emperor. Ano ang feelings ni Emperor na yan? In reverse. In reverse ba ito? Parang palang pa. Yeah, in reverse yan. Hindi niya mapagilan ang sarili niya, ang damdamin niya sa'yo, ang mag-iisip sa'yo for sure. Ibig sabihin, nagiging emotional na si Emperor. Oo. Nakaramdam na ng yung pangangailangan niya ng partner sa buhay o kailangan kanya sa buhay niya. Yung parang naging emotional kasi walang communication sa inyo o maring may ghostingan na nangyari or feeling na abandoned, na left out in the cold. Yeah. Yun. And Queen of Wands. Nakaramdam ba ng insecurities to si Emperor sa'yo ngayon? That's why. Oo. Nakaramdam ng insecurities. Kasi may self-worth ka na. May self-love. Kung dati ay parang basura ka lang sa tingin niya, sakali man okay ba sa tingin niya parang hindi siya ma-insecure sa'yo, ikaw ang dapat makaramdam ng insecurity sa kanya. Baka ganun siya mag-isip, ganun ba siya mag-isip dati? O ganun na siya mag-isip dati. Ngayon siya na itong nakaramdam ng insecurities. Ibig sabihin, bumaba na yung overconfidence niya. Masyadong mataas na confidence niya. Yung pagbabrag niya sa sarili niya. Yung masyadong mataas na tingin niya sa sarili. Para tinamaan. Ayan. Oh. So, nakita niya na yung worst mo ngayon. Nakita niya na yung worst mo ngayon. No? Ayan. See? Dahil sa nakita niya na yung worst mo ngayon, ni Emperor na yan, ano ang tingin niya ngayon sa'yo as a person? Ano ka daw na klase ng tao? Ano ang tingin niya na sa'yo ngayon as a person? Kasi kung dati basura ka lang sa grabe no. Pero may ganyang tao masyadong mapagmataas ba, mga ganun. Hindi man nila sasabihin yun. Nasa isipan nila yan. Baka dati superior to. Boastful ba? Masculine, feminine. Na you are brave. Makikita sa mga mata mo kung gaano ka-courageous. Napaka-courageous mo. You are complete. Whole. Like a combination of feminine and masculine. Nabuo. Ganyan ka. Powerful and fiery yung personality mo. Fearless. Firm, di ba? Firm din. Firm ka dyan eh. Parang nasisense ko dito firm. Tama ba? Tama ba yung nasisense ko dito firm? Firm. Firm. Tama. Firm nga. Firm. Alam yung firm? Kanina ko pa yung nasisense yung firm ka. Firm. Yan. And self-assured. Mahal ka ba ni Emperor na yan? Ay, oo. Mahal ka niya. And clarified by Justice card.
Gusto niya bang makasal kayo? Kasi may justice card eh. Yes. Yes. Oo, gusto niya nga makasal kayo. Gusto kanya mapangasawa. Gusto niya legal. May justice card. Ano yung iniisip ni Emperor Abel? Iniisip ka ba ngayon ni Emperor na yan? Oh yes! Ano yung iniisip ngayon ni Emperor habang iniisip ka niya? Ito pala. Kinlarify ko lang. 8 of Wands. Ang message ka, yung 8 of Wands yan, pwede travel kasi, pwede message. Yes, message ka. Yun ang iniisip niya ngayon, i-message ka. Kontakin ka, message ka. Doon naman nag-umpisa yan, di ba? Sa message, communication. Bakit naisipan niyang i-message ka ni Emperor? Anong balak ni Emperor sa'yo? Para maghinayang ka sa kanya? Oo. Para maghinayang ka sa kanya. Para maging emotional ka. Para maging emotional ka. Bakit kailangang maging emotional ka? Bakit pa kailangan niyang iparamdam yun sa'yo na maging emotional ka? At maghinayang ka? Para ma-inlove ka sa kanya? Mukha nga. Para mahulog yung loob mo sa kanya? Para mahulog yung loob mo sa kanya. No? Pag naging emotional ka, you feel the loss. Or yung nakaramdam ka ng emotional, na naging emotional ka, emotion towards this person na si Emperor, ay mahulog ka sa kanya, maging emotional ka, no? Pag naging emotional ka, ma-attach ka sa kanya. Yan ang gusto niya, ma-attach. Yan ang gusto niya, ma-attach ka sa kanya. Ma-attach. Para ipaglaban mo siguro. Kasi merong clarified by 5 of Wands. Message ka ng Emperor. And then, ano pang balak sa ni Emperor? Ano naisipan, no? Ni Emperor? Ano intention sa'yo ni Emperor na yan? Bakit kanya i-message? Saktan ka? Saktan ka? Oh my gosh. Interesado siyang saktan ka. Yung masaktan ka. Masaktan ang puso mo. Message to eh. Para tamaan yung puso mo. Ni Cupido. Ni Cupido. Nung makaramdam ka ng pain. Na maalala mo yung nakaraan nyo, kung may nakaraan kayo. Ba't kailangan kayo saktan? Para mag-mark siya sa puso mo? Oh. may option ka. Para siya ang nasa puso mo. Pag tinamaan ni Cupido yung puso mo. Ganon. Ano? Ang cute ng mouse siya.
Pinalit ng gusto ah. Ano naman, wag dyan sa kwarto. Kay mahiga, magsigaan ko. Hoy. Wag dun. Ano ang intention pa sa'yo ni Emperor na yan? Bakit kanya i-message? Bumuo ng family with you. Yun lang. Ang mapangasawa ka, in short. Ang bumuo ka ng pamilya. Ang mamuhay kayo ng kumpleto. Magkaanak kayo. Mamuhay kayo ng prosperous. Kumpleto na may bahay, lupa, kayamanan, maraming pera. Sweet kayo sa isa't isa. Ganun. Madami ba na-attract sa'yo? Opposite sex? Hindi. Hindi marami. Uy, ato ka. Anong gusto sabihin sa'yo ng Emperor na yan? Six of Pentacles in reverse. Na tamad siya mag-invest sa'yo? Hindi. What's with the Six of Pentacles in reverse here? Na may natanggal sa kanya. Yung mga binuo sa kanya na naging emotional siya. Naging matamlay. Parang na-drain yung energy niya. Negativity yan. Natanggal sa kanya. Recover na siya sa parang nagmukmok, na naging emotional, na namlay, na parang naging hopeless. Uncontented in life. Natanggal yung negativity na sinend sa kanya, binuo sa kanya. Yun ang sabi niya. Totoo nga ba? Natanggal yung negativity sa kanya, binuhos ng iba. Natanggal na. Yun ang palungkot sa kanya. Yun ang parang napastuck din sa kanya for sure. Nagmukmuk na lang siya at dinamdam. Yun pala kay influences na iba. Manipulation ng iba. Sa kanya isipan, emotion. Those were all illusions. Nakinreate ng mga manipulative, deceitful, and maskim. Pero you know what? Their punishment, lalo afterlife, for those deceitful, evil, and maskim. Oo nga, nakasaad na forgive each other. Forgive, na patawarin ang kapwa nyo, no? Ang kapwa-tao. Di ba nakalagay yan? Pero it doesn't mean na kung merong mga evil at masamang ginawang iba, ay hindi na sila ipapunish after life. Kasi may hatol talaga, kaya ang dami dun sa impyerno eh. Na nandun sa sa langit, bilang lang. Bilang sa kamay siguro. 5% lang daw nandun eh. Sa mga namatay, 5% lang daw nandun sa langit, sa Garden of Eden. Na mga souls na nilagay dun. Yan yung mga righteous, good people. Yan, nandun yun sila. Kaya sabi ni Jesus Christ, di ba, na a very few lang yung nakakapasok sa langit o yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi nga,
marami ang nalilid sa path na papunta sa impyerno. Hanggang sa natuluyan na mapunta sa impyerno. Yun na yung tinatahak na ng path. Yun na yung buhay ng mga tao ngayon. Yun na yung path na tinatahak nila. Kung saan sila nalilid. Kung ano yung choices nila in life. Kung ano yung mga pinaggagawa nila. Ayan. Well, ano ang nais parating sa ni Emperor? Ayan, na person mo. Emperor! Gusto ko niya mapangasawa. O gawin niyang komportable ang buhay mo? Yeah. Komportable. Tama. Komportable, stable, secured. Komportable financially. Hindi ka naman problema financially. Ano bang gusto niyang buhay kasama ka? Emperor na yan. Wow. Ay, gulo. Ano ang gustong buhay ni Emperor kasama ka? Boom. Mais. Siguro yung mag-ano kayo ng magpundar ng palayan. Kaso madaming mais. Mais eh. Baka mahilig siya sa mais. Ano ba yan yung mais dyan? Na walang namimisti sa inyo? Walang namimisti kasi hindi siya walang namimisti. Kundi walang mga atake sa koneksyon nyo. Ayun, walang mga atake sa koneksyon nyo. Para bang mamais yan eh. Mamais yan eh. Yung mga parang piste. No? Parang atake, mga katulad sa palay. Natake nila yung palay, di ba? Yan, parang piste yung mais eh. Parang ganon. Oh, walang mga atake. Ano itong mais to dito? Nalumayo na yung mga piste. Layuan kayo ng piste. Tama. Lumayo na yung piste. Maraming klase ng piste. Anong piste yung tinutukoy ng taong piste? Mga taong piste. Meron naman talaga yun. Mga kontrabida yan. Kontrabida, kontrabido. Mahilig pa magtsikahan yan. Gossip dito, gossip doon. They're lead and motivated na mag-gossip and gagawa ng scheme and deceit or even witchcraft, evil doings dahil sa inggit nila, sa insecurities nila. Pero pag kinonfront mo yan, hindi nila aminin yan. Baka sabi lang, ano makinggitan ko sa'yo? Ganyan yan. Yun na yung mga tao na path na tinatahak nila papunta impyerno. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Hindi. Hindi daw papunta ang impyerno ang tinatahak nilang path. Saan? Saan ang punta? Yung mga tao na yun na mahilig mamiste. Na mga namimiste sa kanilang relationship. Saan ang path? Ano yung path na tinatahak nila? Papunta saan? Sa abyss? Ay, sa abyss pala talaga oh. Kasi meron din sa abyss. Kung yung impyerno ay talagang matindi doon kasi apoy at sulfur ang nandun, di ba? May mga scorpion pa daw doon eh. Yung abyss, mas malala doon. Nandun kasi nilalagay yung mga sukdulan na sa kasamaan at sukdulan na sa kaivilan, pagka-evil. Yung mga kaluluwa ng mga tao, mga demonyo na sukdulan sa kasamaan, mga ginagawa nila dito sa mundong to. Doon sa abyss nilalagay. Hindi lang sa impyerno. Kaya sa abyss sila nalalagay. Para bang mga ano yan? For me, based on my observation, they live a parasitic lifestyle. Yung mga ganon. They live a parasitic lifestyle. Para bang mga psychopath. Yun ang term sa psychopath eh. Kung basahin nyo.
Sa Google na. They live a parasitic lifestyle. English nga lang. Kaya nga, they're very close, cunning. Enjoy nila yung pamimistis iba. Yan ang ganyan ng mga psychopaths. Siguro psychopaths yung mga yan. And full of lies. Paniwalaan pa nila yung sarili nila kasi sinungalingan nila. Maniwala sila sa mga sarili nilang kasinungalingan, di ba? Parang baliw lang. Alam nilang, kinrate nilang kasinungalingan. May chalaling talaga. Alam pa. Siguro, kasi may mga disorder siguro yan, kaya ganyan. Ano ba itong mga namimisti na yan? Psychopath ba yan sila? Hindi sila psychopath. Ano sila? Mga narcissistic. Hindi sa narcissistic, mga evil lang talaga. Mga evil lang talaga sila. So, see? Mga evil na mga tao. Kaya pala, sukdulan sila sa ipagka-evil, kaya sa abyss sila inalagay. Kaya nga 5% lang nandun sa langit. Ibig sabihin. Just may, diba? O konti lang talaga yung nasa langit. Pero ang paniniwala naman yan, marami yan sa langit, konti ang sa impyerno. Kasi nga, they believe in lies or in their own lies. Very deceitful, cunning, manipulative, liars. Kaya, pati sila, sanay na paniwalain nila na lang nila yung sarili nila ng kasinungalingan nila. Ayaw nila yan ng katotohanan. Nare-repel yan sila sa truth, sa katotohanan. Na-irritate yan sila sa truth. Para mga delusional, mga gano'n. Ano yung gusto pang buhay ng person mo na to na sa emperor kasama ka? Ang layuan kayo ng piste, no? Yan ba? At ito angkor, na hindi na kayo matatangay, madadala ng mga manipulation. Kaya nga ito matatag, matibay ito. Parang kung sa bangka pa, hindi matangay ng agos ng tubig, ng alon, no? Ganon, kasi may angkor, may angkla, nakakapit sa ilalim. So, ganon, grounded kayo. Matibay. Hindi natatangay, hindi na nauutusan ng iba ang gamit ng mga spells, witchcraft, manipulation nila, deceit and scheme, mga ganon. Maybe problema sa buhay, kung kunting problema lang, hindi kayo natatangay, hindi nagkakaroon ng matinding conflict or conflict talaga between the two of you. Tibay, grounded, yun yung relationship, yun ang gusto niya. So, ayan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni Emperor? The Hermit. Nag-introspect siya yan. Nag-introspect daw siya. Nag-iisip yan na ano makipagkita sa'yo. Upright ba to? Alam niya. Upright. Yes, mag-reach out sa'yo. Ang offeran ka na magkita kayo. So, ayan. Bakit gusto niya makapagkita sa Emperor? Kasi hindi na siya defensive. Siya ba itong parang hindi na kasi hindi na siya defensive. Yan ba yung 7 of Wands na yan? Clarify ko para sure. Kasi hindi na siya defensive eh. Ready na siya mag-offer siya ng cup of love. Ano pang dahilan? Bakit gusto niya makapagkita sa ni Emperor? Para magsama na kayo agad. Para magsama na kayo agad. Clarify by 6 of Cups. Oh my gosh. So, beautiful, beautiful.
So, yan. Ito na lang guys for collective reading.